Kabanata 401. Ano yan? Tere tingnan natin. Na-curious si Josephine. At hinailan niya si Jared kasama niya. Sugal na bato yan. Araw-araw silang ganito. Hindi ko talaga maintindihan ang mga lalaki. Buong araw na sumisigaw sa A. Bante ng mga bato, sabi ni Lisbeth sa naguguluhan na tono. Noong una ay hindi na-curious si Jared. Ngunit nang banggitin ni Lisbeth ang pagsusugal sa bato, agad siyang naging interesado. At baka manalo pa siya ng ilang jade stone para gawing alahas para kay Josephine. Para sa mga lalaking ito, ang tumpok ng mga bato na ito ay parang mga luxury cosmetics para sa inyong mga babae. Marahang ngumiti si Jared at naglakad palapit. The asterisk N. Imperial Jade. Isa itong Imperial Jade. Bago pa man makarating si Jared at ang iba pa, nakarinig sila ng palakpakan mula sa mga tao. Hahaha. Mayaman ako. Mayaman ako. Kaagad pagkatapos, may nagsimulang tumawa ng malakas. Ito ay maliwanag na ang taong ito ay ang isa na bumili ng bato. Gayunpaman, nang marinig ni Jared ang boses na ito, napakunot ang noo niya dahil parang pamilyar ang boses. Sa kabilang banda, naging madilim ang ekspresyon ni Lisbeth. Oliver. Yung Bast Asterisk Road na yun pumunta dito para sumugal. Mga bato. Pagkatapos, galit na sumugod si Lisbeth sa mga tao. Biglang naalala ni Jared na ang boses na narinig niya ay boses ng nakababatang kapatid ni Lisbeth na si Oliver. Habang papalapit si Jared at ang iba pa sa karamihan, tumawa ng malakas si Oliver at tumalon-talon na may kasamang bato. Kanyang mga braso, Ginoo, Grange. Sorry talaga, hindi ito ang iyong bato. Hindi mo ito makukuha. Pagkatapos, isang medyo may edad na lalaki ang lumapit kay Oliver at kinuha ang bato sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi ibinigay ni Oliver ang bato. Sa halip, niyakap niya ito palapit sa dibdib. Bakit? Binili ko ang batong ito. Binabawi mo ba ito dahil isa itong Imperial Jade? Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, Mr. Grange, sabi mo binili mo ang bato. Pero nagbayad ka na ba? Para rito, binigyan na kita ng pera. Nagbayad ako ng deposito na 100,000. Sigaw ni Oliver. Hahaha, hindi mo ba alam ang mga patakaran ng stone gambling? Kailangan mong magbayad para sa mga bato sa harap. Ikaw lamang, nagbayad ng deposito. At inaangkin mo ang batong ito na sa iyo. Tumigil ka sa pangangarap, sabi ng middle-aged na lalaki. Nang hihinayang, halika, Joseph, paano mo nasasabi yan? Nitong mga nakaraang beses, nagbayad lang ako ng deposito noon. Pagbubukas ng mga bato, sa oras na iyon, lahat ng mga bato na nakuha ko ay basura. At hindi ko narinig na binanggit mo ang anumang bagay tungkol sa pagbabayad ng maaga. Palagi kong binabayaran sa iyo ang balanse pagkatapos. Medyo balisa si Oliver. Galit na tanong niya. You're telling me now that I should have paid upfront after. Nanalo ako ng Imperial Jade. Halatang sinusubukan mong lokohin ako. Linisin kita. Ito ang tuntunin ng stone gambling. Iabot ang bato. Kung hindi, huwag mo nang isipin. Aalis na. Habang nagsasalita si Joseph, agad na pinalibutan ng tatlong matipunong lalaki si Oliver. Duwag si Oliver kaya namutla agad ang mukha niya sa takot. Gayunpaman, ayaw niyang ibigay ang hindi mabibili ng Imperial Jade. Hinawakan niya ng mahigpit ang bato at sinabing, Joseph, my sister is from the Department of Katarungan. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka niya bibitawan. E ano ngayon? Maging ang kagawaran ng hustisya ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Napangiti si Joseph. Niyakap ng mahigpit ni Oliver ang bato at tumanggi itong bitawan. Sumenya si Joseph gamit ang kanyang kamay na sunggaban ng kanyang mga tauhan. Ang bato mula sa kanya. Nang makalapit ang tatlong matipunong lalaki kay Oliver, mabilis na pumasok si Lisbeth. Napatumba sila. Lisbeth. Tuwang-tuwa si Oliver nang makita si Lisbeth. Ms. Grange. Bilang isa sa Department of Justice,
Paano mo maaatake ang mga tao? Sinusubukan mo ba? Apihin ang mga sibilyan. Naging malungkot ang ekspresyon ni Joseph. Paano ako tatayo at panoorin mong saktan ang kapatid ko? Kahit nasaktan kita, ito ay itinuturing na pagtatanggol sa sarili. Pinandilatan ni Lisbeth si Joseph at sinabing, Kabanata 402. Ms. Grange. Dapat may katibayan ka para suportahan ang iyong mga akusasyon. Nakita mo bang sinaktan ko ang kapatid mo? Tsaka kinuha ng kapatid mo yung bato ko at hindi na ibinalik. Nakagawa siya ng pagnanakaw. Bilang isang tao sa kagawaran ng hustisya, hahayaan mo bang mag-slide ito? Nakangiting tanong ni Joseph nang hindi siya natakot. Ni Lisbeth sa lahat, Lisbeth, huwag kang makinig sa kanya. Binili ko ang batong ito. Binayaran ko siya ng pera. Nagmamadaling paliwanag ni Oliver. Kay Lisbeth, tumahimik ka. Galit na sinigawan ni Lisbeth si Oliver. Haharapin kita kapag nakauwi na tayo. Nang makitang galit na galit si Lisbeth, hinawakan ni Oliver ang bato gamit ang dalawang kamay at ibinaba ang kanyang ulo. Katahimikan. Joseph, narinig ko ang usapan niyo noon ng kapatid ko. Dati, nakakapagbukas ang kapatid ko. Ang mga bato sa pamamagitan lamang ng pagbabayad ng deposito. Ngunit tinanggihan mo ito kapag nakakuha siya ng magandang bagay. Ikaw ay malinaw. Sinusubukan siyang linlangan. Matalino si Lisbeth. Naiintindihan niya ang bitag na itinakda ng may-ari ng tindahan ng sugal na bato upang linlangan. Oliver, Ms. Grange. Kailangan mong mag-ingat sa iyong mga salita. Tayong lahat ay tapat na mga ngalakal. Besides, lahat, dito alam na ang panuntunan ng stone gambling ay magbayad ng upfront. Hinahayaan ko siyang buksan ang mga bato gamit ang isang deposito dahil naawa ako sa kanya. Malibang itinigil ko ang ginagawa ko ngayon. Labag ba sa batas? Sa wakas ay natahimik si Lisbeth. Ibigay mo sa kanya ang bato. Si Jared at Josephine ay nagsisiksikan mula sa karamihan sa kritikal na sandaling ito. Jared. Mahal kong bayaw. Naningkit ang mga mata ni Oliver nang makita si Jared. Ito ay Imperial Jade at ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyon. Paano ko na lang ibabalik sa kanila? Natakot sina Lisbeth at Jared nang tawagin ni Oliver si Jared bilang kanyang bayaw sa harap ni Josephine. Natigilan si Josephine. Naguguluhang tumingin siya kina Jared at Lisbeth. Oliver, ang sanggit mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wala akong kinalaman kay Jared. Hindi siya sa'yo. Bayaw. Paano mo mabubuga ang gayong kataranteduhan? Si Josephine ay girlfriend ni Jared. At siya ay akin. Kaklase. Namula si Lisbeth at sinigawan si Oliver. Saglit na natigilan si Oliver. Doon niya napagtanto na ka-holding hands pala si Jared. Josephine. Hindi pala boyfriend ng ate niya si Jared. Isang hindi pagkakaunawaan ang lahat. Bagamat medyo nadismaya si Oliver. Alam niyang hindi niya dapat tugunan ng mali si Jared sa hinaharap. Kaya naman, nagmamadali siyang nagpaliwanag para ipagtanggol ang sarili. Ano bang problema niyan? Parang kapatid si Josephine. Ako, bakit hindi ko siya matawag na bayaw? Tama ba ako, Josephine? Iyon ang unang beses na nakilala ni Oliver si Josephine. Ngunit itinuring niya ito bilang kanyang kapatid na parang matanda na. Kakilala, natarante si Lisbeth sa sinabi ni Oliver. Gayunpaman, lubos na humanga si Jared. Kahit si Oliver ay mahiyain at duwag, ang kanyang kakayahang tumugon ay pambihira. Natuwa si Josephine na ituring siyang kapatid ni Oliver. Nilinggan niya si Lisbeth at tinanong. Si Lisbeth, ay, ito yung makulit na kapatid na madalas mong pinag-uusapan sa school. Tumango si Lisbeth at pinandilatan si Oliver. Josephine, kailangan mo akong tulungan. Binili ko ang batong ito gamit ang aking pera. Halatang sinusubukan nilang manlinlang. Ako, alam ni Oliver na si Jared ay isang hindi pangkaraniwang tao. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng magandang relasyon si Jared sa Phoenix Regiment. Sa makatuwid, siya ay dapat na isang espesyal na tao. Kaya naman gusto niyang tulungan siya ni Josephine. Ang kailangan niya ay isang salita lamang mula kay Josephine. At,
Wala nang magagawa si Jared kundi tulungan siya. Pagkatapos ng lahat, sila ay namuhay sa isang lipunan kung saan ang mga lalaki ay palaging makinig sa mga babae. Napatingin si Josephine kay Jared at sinabing, Jared, tulungan mo siya. Oliver, ibalik mo sa kanila ang bato. Since may rules, we should follow the rules. Bilang ni Jared, Oliver at sinabi. Pero Jared, isa itong Imperial Jade. Nagkakahalaga ito ng ilang milyon. Sa isang nag-aalalang ekspresyon, ipinahiwatig niya. Desperado si Jared. Akala niya ay hindi alam ni Jared kung ano ang Imperial Jade. Kabanata 403. Ibigay mo sa kanila. Walang halaga ang batong ito. Sabi ulit ni Jared. Bago pa makapagsalita muli si Oliver. Pinagalitan ni Lisbeth. Ibalik mo agad ang bato. Napaka-idiot mo. Hindi. Wonder na loko ka. Isaalang-alang ito bilang isang leksyon. Hindi alam ni Oliver ang sasabihin. Sa huli, nagngangalit siya at ibinato kay Joseph ang bato. Walang magawa. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang ulo na may pagkalungkot sa kanyang mukha. Sabi ko sa iyo, walang kwenta ang bato. Mayroon lamang itong manipis na layer ng Imperial Jade sa ibabaw. Kung pumatol ka, mas malalim. Wala sa loob nito. Tinapik ni Jared ang balikat ni Oliver para i-comfort ito. Talaga, mabilis na nagtaas ng ulo si Oliver dahil sa pagtataka. Kung totoo ang sinabi ni Jared, ang bato ay walang halaga, at hindi siya magdaranas ng anumang pagkalugi. Siyempre, ngumiti ng malumanay si Jared. Napangisi si Joseph nang marinig ang mga salita ni Jared. Ilang dekada na ako sa negosyong stone gambling. Ang paghatol ay hindi maaaring mas masahol pa kaysa sa isang bata sa kanyang 20s. Sa ganitong berdeng kulay sa batong ito, dapat maging kahit 3 piraso ng Imperial Jade dito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang gumawa ng isa pang pagbawas at makita mo ito para sa iyong sarili. Sabi ni Jared kay Joseph. Agad na naging interesado ang mga tao nang marinig ang kanilang pag-uusap. Nagtipon sila sa paligid at sumigaw. Gumawa ng isa pang hiwa. Okay, gagawa ako ng isa pang cut. Sabi ni Joseph. Pagkatapos, ipinasa niya ang bato sa kanyang nasasakupan. At ang nasasakupan ay masusing pinutol muli ang bato. Matapos hiwain ulit, wala talaga sa loob. Kahit kaunting berde. This time, natigilan ang lahat. Maging si Joseph ay napabuntong hininga sa hindi makapaniwala. Huwag kang titigil sa paghiwa. Sigaw ni Joseph sa kanyang nasasakupan. After another cut, wala pa rin sa loob. Sa huli, ang bato ay naputol. At mayroon lamang isang manipis na layer ng Imperial Jade na walang anuman. Iba sa loob. Ito ay talagang isang walang kwentang piraso ng bato. Sa sandaling iyon, tulala si Joseph. Nagtatakang tumingin ang mga tao kay Jared. Hahaha, malaki. Ito ay kahanga-hanga. Bilasan mo at i-refund ang aking deposito. Masayang tumawa si Oliver. Kung hindi dahil kay Jared, baka nawala na naman siya ng pera. Tinitigan ng masama ni Joseph si Jared bago lumingon kay Oliver. Walang refund. Ito ang tuntunin ng aking tindahan. Ikaw, maaari lamang pumili ng isa pang bato. Hindi, wala na akong tiwala sa'yo. Ibalik mo sa akin ang aking deposito. Ayaw nang sumugal ni Oliver sa kanyang tindahan. Gaya ng sabi ko, walang refund. Pumili ka ng isa pang bato. O umalis ka. Nangingibabaw na sabi ni Joseph. Ikaw. Nang magagalit na sana si Oliver. Pero pinigilan siya ni Jared. Maaari ba akong pumili ng alinmang bato na gusto ko sa 100,000? Tanong ni Jared. Siyempre, maaari kang pumili ng anumang bato na gusto mo mula sa tumpok na ito. Itinuro ni Joseph ang tumpok ng mga bato. Sa likod niya, sinulyapan ni Jared ang tumpok ng mga bato at maingat na umiling. Walang Imperial Jade sa pile ng mga bato, ni isang batong yelo. Gayunpaman, nang tingnan niya ang magulong tumpok ng mga bato sa isang bag sa malapit. Bahagya siyang nanginig. Paano ang mga bato doon? Maaari ba akong pumili sa pile na iyon?
Itinuro ni Jared ang magulong tumpok ng bato at nagtanong, yung mga walang kwentang bato na pinutol. Kung gusto mong pumili ng isa, ito ay magiging 10,000. Sinulyapan ni Joseph ang magulong tumpok ng mga bato at sinabing, Jared, iyan ay mga walang kwentang bato na naputol. Wala kang makukuhang maganda. Oliver, nagmamadaling pinayuhan. Ang mga bato ay naputol na lahat. Gayunpaman, binili sila ng tindahan ng stone gambling pagkatapos. Ang unang hiwa, sa makatuwid. Ang presyo ay medyo mababa. Kung ang mga bato ay pinutol ng 3 o 4 na beses, magkakaroon sila. Walang halaga. Hindi pinansin ni Jared si Oliver. Diretso siyang naglakad patungo sa mga bato at nagsimulang pumili. Hindi nagtagal. Nakapili na si Jared ng 10 piraso ng bato. Pagtingin sa mga batong naputol na, napabuntong hininga si Oliver sa 100,000 nasayang ni Jared. Kabanata 404. Dahil si Jared ang nagbigay sa kanya ng pera. Naisip ni Oliver na hindi na niya dapat sabihin pa. Kung ako, pasayahin mo siya ngayon baka mabigyan pa niya ako ng pera. Tapos, load siya. Yun lang. Putulin sila. Pakiusap. Inihagis ni Jared ang batong iyon sa harap ni Joseph. Tumingin si Joseph sa tumpok ng mga bato at nginisyen. Magkalinawan tayo. Walang refund kung meron. Wala sa loob ng mga batong ito. Huwag mong subukang akusahan kami ng daya at sirain ang reputasyon ng aking tindahan. Cut the crap. Putulin mo na lang sila. Sigaw ni Jared. With that, nagbigay ng utos si Joseph sa kanyang subordinate. Putulin sila. Hindi nagtagal. Ang isa sa mga bato ay inilagay sa makina at dahan-daang nabuksan. Bato ng yelo. Ito ay isang batong yelo. Sumigaw agad ang may matalas na pagmamasid. Sa katunayan, pagkatapos na maputol ng lubusan ang bato, isang batong yelo ang lumiwanag sa loob. Hahaha, ito ay ice stone. Ngayon hindi na tayo mawawalan ng pera. Napatawa si Oliver matapos makita iyon. Kahit na ang batong yelo ay hindi eksaktong mahalaga, maaari itong magbenta ng hindi bababa sa 100,000 o 2. Sa pamamagitan nito, tiyak nakikita sila. Napakaswerte ninyo. Ngumuso si Joseph. Ngumiti si Jared at hindi umimik. Naghihintay na mabuksan ang iba pang mga bato. Hindi nagtagal. Naputol ang isa pang bato. Muli, ito ay isang batong yelo. Ang sumunod na ikatlo at ikaapat na bato ay pawang mga batong yelo. Nagulat ang lahat sa eksena. Hindi maiwasan ni Joseph na titigan si Jared na may pagtataka. Sa sobrang tuwa, kinuha ni Oliver ang isang bag at inilagay ang mga batong naputol na. Siya, hinimok ni Joseph. Bilasan mo at putulin ang natitira. Itigil ang pag-aaksaya ng aming oras. Nang mabuksan ang ikalimang bato, ang lahat ay natigilan sa isang berdeng ilaw sa loob nito. Maging si Joseph ay natigilan sa kinatatayuan. Tinitigan ito ni Oliver saglit at nag-cheer na parang baliw. Imperial Jade. Nagkagulo ang mga tao matapos makita ang nakakagulat na eksenang iyon. Sino ang lalaking ito? Hindi pa ako nakakita ng taong napakaswerte. Paano niya makukuha ang Imperial Jade mula sa mga labi? Hindi ito swerte. Isa itong himala. Cut the crap. Malamang. Eksperto ang taong ito. Walang sino man ang maaaring maging maswerte. Lubhang naging pangit ang ekspresyon ni Joseph nang marinig ang mga komentong iyon. Huwag kang titigil. Bilasan mo at putulin mo ang natitira. Sabi ni Oliver kay Joseph. Hindi na ako nagbebenta. Hindi namin ibebenta ang natitirang mga bato. I-refund kita. Sinimulan ni Joseph na bawiin ang natitirang mga bato. Lumapit sa kanya si Jared at hinawakan ang kanyang palso. Ayoko ng pera. Ang gusto ko lang ay ang mga bato. Meron akong binayaran para sa kanila. Paano mo maibabalik ang iyong mga salita? Tama iyan. Paano ka makakabalik? Napakaraming saksi dito. Lumapit din si Oliver at niyakap si Joseph. May idea ka ba kung kaninong shop ito? How dare you put your hands on me? Ngumuso si Joseph. Sa sumunod na sandali, mahigit 10 malalakas na lalaki ang sumugod mula sa loob. Anong ginagawa niyo? How dare you ignore my existence? Galit na galit si Lisbeth nang makita iyon. Pagkatapos ng lahat,
Siya ay mula sa kagawaran ng hustisya. Ngunit ang mga taong iyon ay hindi nagpakita ng paggalang sa kanya. Kahit dumating ang general mo, hindi ako matatakot. Ito ang tindahan ni Mr. Wagner. How dare you create a scene? Dito, si Joseph ay mukhang puno ng pagmamalaki habang nasa likod niya ang suporta ng pamilya Wagner. Ang pamilyang Wagner ay isa sa pinakamahusay sa Summerbank. Not to mention, look from the Warriors. Ang Alliance ay isa sa 4 na direktor ng Warriors Alliance. Kahit na ang tindahan na ito ay pag-aari ng hari, kailangan mong putulin ang lahat ng mga bato. Malungkot ang mukha ni Jared. The asterisk man it. Paano kung tumanggi ako? Anong gagawin mo dyan? Ayaw sumuko ni Joseph. Pinalo ni Jared ng suntok si Joseph. Dahilan para damyugo ang ilong ng huli. Kanina pa niya pinipigilan ang kanya lakas. Kung hindi, maaaring patay na si Joseph. Kabanata 405. F***, how dare you hit me? Patayin sila. Pinunasan ni Joseph ang sariwang dugo sa kanyang ilong at sumigaw ng utos sa kanyang mga nasasakupan. Ang mga subordinate na iyon ay sumugod kay Jared gamit ang kanilang mga sandata sa kanilang mga kamay. Nang malapit na si Jared, sagot, tumayo si Lisbeth sa pagitan nila. Hindi niya kayang labanan ang mga elite mula sa Marshall. Mga pamilya, gayunpaman, ang mga subordinate na ito ay nasa loob pa rin ng kanyang liga. Bang! Flash! Pumalakpak! Sa isang kisap mata, lahat ng nasasakupan ay natalo ni Lisbeth. Nauwi rin sila sa isang sirang braso o sirang binti. Si Lisbeth ay lumabas ng todo dahil siya ay lubos na naasar dahil hindi siya pinansin. Nang makita ang eksenang iyon, sumuray-suray si Joseph ng ilang hakbang sa likuran. Okay, kayo ay nasa malalim na tae. Huwag mong isipin na umalis sa lugar na ito. Kinuha ni Joseph ang phone niya at tumawag. Halata namang si Dominic ang tawag niya. Bata, pakibalot ng gamit mo at umalis ka na. Hindi ka dapat tumawid sa pamilya Wagner. Hindi sila madaling kalaban. Isang tao sa karamihan ang nagpayo kay Jared. Lisbeth, kami. Nagsimulang mag-alala at matakot si Oliver nang makita niyang tumatawag si Joseph. Pagkatapos ng lahat, ang Wagner pamilya ay hindi isang tao na trifled sa Oliver. Huwag kang matakot, you've got me. Composed na wika ni Jared nang makita niya ang nakakatakot na tingin ni Oliver. Bahagyang tumango si Oliver. Sige, hindi mo ba kilala ang ilang tao mula sa Phoenix Regiment? Mangyaring tawagan sila. Kung gayon hindi natin kailangang matakot sa pamilya Wagner. Ang pamilya Wagner lang ang kinakaharap namin. Hindi na kailangang problemayan ang Phoenix Regiment. Ngumisi si Jared. Hindi napigilan ng mga tao ang umiling sa kanilang mga ulo nang makita ang pagmamataas ni Jared. Akala nila gagawin niya magbayad ng malaking halaga para sa kanyang kamangmangan sa kapangyarihan ng pamilya Wagner. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang binata sa edad na 20s, na may hawak na pamaypay. Isang grupo ng mga lalaki ang sumunod sa kanya. Malapit, sino ang nangahas na manggulo sa tindahan ng pamilya ko? Ang kanyang boses ay umabot sa pandinig ng iba bago siya dumating. Napasulyap si Jared sa binata at napansin niyang kahawig ng huli si Locke. Gayunpaman, ang kanilang mga personalidad ay isang malaking kaibahan. Matandang lalaki si Locke at maingat sa bawat galaw niya. Gayunpaman, ang kanyang anak, mukhang lubos na maingay at matapang. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Jared ang anumang martial energy na lumalabas mula sa binatang ito. Parang siya ay hindi isang martial artist. Paanong hindi martial artist ang anak ni Locke? Ang kanyang ama ay isang internal energy Grandmaster. Agad na lumapit si Joseph nang nag-aalinlangan si Jared at tinanggap ang binata. Ginoo, Wagner, sila na yan. Itinuro ni Joseph si Jared at ang iba pa na galit na galit. Sinulyapan ng binata sina Jared at Lisbeth at saka inilipat ang tingin sa mga subordinate na iyon. Daing sa lupa, nagsipa ka ng kaguluhan sa aking lugar at nasugatan ang aking mga tauhan. Grange, kahit na, galing ka sa Department of Justice, dapat bigyan mo ako ng paliwanag.
Dominic, niloko muna ng mga tauhan mo ang kapatid ko. Ikaw ang dapat magpaliwanag. Galit na tiningnan ni Lisbeth si Dominic. Ang alam ko lang ay nagpagulo kayo at binugbog ang mga tauhan ko. Wala akong alam sa iba. Kung ikaw, humingi ng paumanhin at bumawi sa aking pagkawala, marahil ay maaari kong hayaan itong mahulog at maligtas ang iyong mga buhay. Kinaway-kaway ni Dominic ang kanyang tagahanga. Mukhang sobrang saplada. Paano kung sabihin kung hindi? Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Jared kay Dominic. Kung gayon, huwag mong isipin na umalis sa lugar na ito. Nang matapos ni Dominic ang kanyang pangungusap, agad na pinalibutan ng kanyang mga tauhan si Jared. Isang medyo payat na matanda lang ang nakatayo sa tabi ni Dominic. Halos nag-scan si Jared at natuklasan na ang lahat ng lalaking iyon ay mga internal energy martial artist. Marami, mas malakas pa sa mga halimaw kanina. Samantala, ang payat na matanda sa tabi ni Dominic ay naglabas ng matinding martial enerhiya. Ang kanyang enerhiya ay halos katumbas ng kailok. Kabanata 406. Ito ay maaaring humingi ng tawad o mamatay. Ang iyong pinili. Tinapunan ni Dominic si Jared ng mapang-asar na tingin. Hindi pa siya nakatagpo ng sino man na ng ahas na tumanggi sa kanya. Utos. Si Jared ang nauna. Maaari ko bang kunin ang pangatlong opsyon? Ngumiti si Jared. Ang ikatlong opsyon. Natigilan sandali si Dominic. Iyan ay para hayaan kayong mamatay. Habang inilalabas ni Jared ang mga salitang iyon, sumabog ang kanyang katawan sa lakas. Lahat ng mga martial artist na nakapaligid sa kanya ay napabuntong hininga nang maramdaman ang kanyang nakakatakot na aura. Naramdaman nila bilang, bagamat dinidiin sila ng malalaking bato. Pumalakpak, 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 sunod-sunod silang napaluhod. Nagpupumigla sa sobrang sakit. Nagsimula silang dumura ng sariwang dugo mula sa kanilang mga bibig. Napabuntong hininga ang mga tao nang makita ang eksenang iyon. Nanlaki ang mata ng payat na matanda habang walang humpay na nanginginig ang katawan. Muntik na siyang mahulog sa lupa nang naramdaman niya ang aura ni Jared. Buti na lang at hindi ito nakadirekta sa kanya kung hindi ay hindi niya mahawakan ang paa niya. Masyadong, sino ka ba talaga? Maingat na tinitigan ng matanda si Jared. Ako si Jared Chance. Bumukas ang bibig ni Jared. Naging pangit ang ekspresyon ng matanda. Napuno ng takot ang kanyang tingin. Kaya ikaw ba si Mr. Chance? Ang matatanda ay ang mayordomo ng pamilya Wagner. Kahit na hindi niya nakita ang mga laban sa arena, narinig niya ang tungkol sa reputasyon ni Jared. Isa pa, pinapante siya ni Locke sa mansyon ng pamilya Jantz para imbitahan Jared ng ilang beses. Gayunpaman, nag-iisa si Jared sa pagsasanay. Kaya nabigo siyang makilala ang una. Naalala niya ang nakakatakot na aura na kalalabas lang ni Jared. Kinumpirma niya na ito nga ang lalaking iyon. Pinatay si Zacarias. Ginoo, pagkakataon. Patawarin mo ang aming kamangmangan. Hindi namin sinasadyang masaktan ka. Sana hindi mo ito isapuso. Sa pagkataranta ng mga tao, lumuhad ang matanda sa harap ni Jared. Clyde, anong ginagawa mo? Nanlaki ang mata ni Dominic. Hindi makapaniwala sa nakita. Sa pamilyang Wagner, ang katayuan ni Clyde ay katumbas ng kailok. Ang kanilang lakas ay halos kapareho ng antas. Mabuti. Paano siya nakayuko sa isang binata? Iyan ay isang malaking kahihiyan para sa pamilya Wagner. Tumahimik ka. Galit na galit ang tingin ng matanda kay Dominic. Nabigla ang huli at hindi naglakas loob na sabihin. Kahit ano pa, napatitig si Jared sa matanda na nakaluhod sa harapan niya. Wala siyang sinabi kundi lumingon. Oliver, Oliver, pack na ang mga gamit at umalis na tayo. Tumango si Oliver at agad na inimpake ang mga batong iyon ng walang atrasan. With that, umalis na sila sa shop. Naghintay si Clyde hanggang sa wala na si Jared sa kanyang paningin bago siya bumangon. Ginoo, Wagner, ang aming mga bato. Labis na natarante si Joseph matapos makita kung paano inalis ni Jared ang lahat ng mga bato. Sampal. Bago pa matapos ni Joseph ang kanyang pangungusap, sinampal siya ni Clyde ng napakalakas na agad namang namula ang kanyang mukha. Clyde,
Anong nangyayari? Hindi maiikot ni Dominic ang ulo niya rito. Ginoo, Wagner, kami ay nasa malalim na problema. Dapat nating pag-usapan ang bagay na ito kay Old Mr. Wagner. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Clyde at umalis kasama si Dominic. Tinadyakan ni Locke ang kanyang mga paa sa pagkagalit sa tirahan ng Wagner nang marinig ang insidente. Bast Asterisk Road. Anak na walang galang. Papatayin kita. Akmang ihahagis ni Locke ang isang walang awa na sampal sa mukha ni Dominic. Pero pinigilan siya ni Clyde. Matandang Mr. Wagner, walang silbi kahit napatayin mo si Mr. Wagner. Ngayon, ang kailangan nating gawin ngayon ay gawing baguhin ni Mr. Chance ang kanyang impresyon sa pamilya Wagner. Oo, tama ka. Dapat akong pumunta at humingi ng tawad kay Mr. Chance ng personal. Patuloy na tumango si Locke habang tumatakbo pabalik sa kanyang kwarto. Ilang sandali pa ay lumabas na siya dala ang kanyang koleksyon ng mga halamang gamot. Napaluhod si Dominic sa sahig at hindi napigilan ang panginginig. Galit siyang tumingin kay Clyde. Clyde, sino? Eksakto ba ang lalaking iyon? Ano ang kinatatakutan ninyo ni Dad sa kanya? Kabanata 407. Ginoo, Wagner. Siya ang taong pumatay kay Zacarias sa arena. Sinira rin niya ang pamilya Whittaker. At ang pamilya Jantz. Gusto mo bang mangyari ang parehong bagay sa pamilya Wagner? Paliwanag ni Clyde. Mahigpit. Namutla sa takot si Dominic habang nabulunan sa kanyang mga sinabi nang marinig iyon. Wala akong ideya. Ano ang dapat nating gawin? Gawin ngayon. Bast Asterisk Road. Sumunod ka sa akin. Kinaladkad ni Locke si Dominic at umalis. Sa loob ng mansyon ng pamilya Jantz. Kumakain sina Jared, Josephine, at Lisbeth. Lisbeth, hindi mo na kailangang bumalik sa iyong lugar ngayong gabi. Bakit hindi ka tumuloy dito? Pagkatapos, magkakaroon ako. Kumpanya, sinabi ni Josephine kay Lisbeth. Ayokong maging third wheel. Ano ang dapat kong gawin kapag magkasama kayong dalawa? Pupunta ba ako? Para maging audience. Napangiti si Lisbeth. Namula si Josephine habang sinusundan ng tingin si Lisbeth. Kalokohan. Inosente kaming dalawa. Hindi pa kami natutulog. Magkasama. Opisyal na ang relasyon nyo. Ayos lang kahit ginawa mo. Magiging maganda kung magkakaanak kayo sa lalong madaling panahon. Pang-asar ni Lisbeth kay Josephine. Kalimutan mo na. Ayokong maging ina ng ganoon kaga. Gusto ko pa ring magsaya. Inilibot ni Josephine ang mga mata kay Lisbeth. Hindi umimik si Jared nang agad niyang tinapos ang pagkain at umalis na sa mesa. Talagang gusto ng mga babae. Para magsalita ng kahit ano. Nakaupo sa sopa. Sinadya ni Jared na magkaroon ng maikling pagsasanay. Gayunpaman, isang subordinate ang pumasok sa bahay. Ginoo, pagkakataon. Ang pinuno ng pamilya Wagner ay narito upang makita ka, ang ulat ng nasasakupan. Hindi man lang nagulat si Jared. Kilalang kilala niya ang karakter ni Locke at nakita niyang darating iyon. Pakisabi sa kanya na busy ako. Ikinaway ni Jared ang kamay niya. Sabay alis ng subordinate. Sa labas ng mansyon. Naiinip na naghihintay sina Locke at Dominic. May hawak na eleganteng gift box si Locke. Sa kanyang kamay. Nang makitang lumabas ang subordinate ay agad siyang nilapitan ni Locke. So ano ang sinabi ni Mr. Chance? Ginoo, busy ang pagkakataon. Isinara ng subordinate ang pinto pagkasabi niyon. Saglit na natigilan sina Locke at Dominic habang natigilan sila sa kinatatayuan. Dad, ano ang dapat nating gawin ngayon? Maingat na tanong ni Dominic. Sampal. Sinampal bigla ni Locke si Dominic. Lumuhad ka rito hanggang sa payag si Mr. Chance na makita tayo. Walang lakas ng loob si Dominic na suwayan ang utos niya. Walang pag-aalinlangan. Lumuhad siya sa harap ng pasukan. Samantala, bumalik si Locke sa kanyang sasakyan at naghintay. Sa gabi, biglang kumulog. At nagsimulang bumuhos ang ulan. Nakaupo si Locke sa kotse. Nakatingin. Si Dominic na naabutan ng ulan. Ang kanyang mukha ay lubos na walang pakialam. Nang sumunod na araw, naging maliwanag ang langit bilang isang bahaghari na nabuo sa kalangitan. Napakaganda.
Tuwang-tuwa sina Josephine at Lisbeth nang makita ang bahaghari. Huminga ng malalim si Jared at nag-stretch. Maya-maya lang, may dumating na subordinate at bumulong. Bagay sa kanyang tainga. Sandaling natigilan si Jared. Napangiti ang labi niya. Labas tayo at tingnan natin. Bumukas ang pinto ng mansyon. At lumabas si Jared. Nakita niya si Dominic na nakaluhod pa rin sa lupa. Basang-basa ang katawan niya. Siya ay tumingin lubhang magulo. At ang kanyang tingin ay dekadente. Nang makitang lumabas na si Jared, agad na tumakbo si Locke sa kanya. Ginoo, Chance, anak ko talaga, Hangal, at sinaktan ka niya. Kasalanan niya ang lahat. Sana maligtas mo ang buhay niya. Pagkasabi ni Locke ay agad na nilagpasan ni Jared ang kahon ng regalo. Hindi na kailangan pang tumingin ni Jared sa loob. Siya, alam kung ano ang nasa loob sa pamamagitan lamang ng pagdama ng espiritual na enerhiya na nagmumula sa loob. Ginoo, Wagner, masyado kang mapagbigay. Ito ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan lamang. Hindi na kailangan. Ang gulo, pakiusap, ibalik mo ang iyong anak at baka sipon siya. Nakangiting tinanggap ni Jared ang gift box at iniabot ito sa kanyang nasasakupan. Natuwa si Locke sa sagot ni Jared at labis na nagpasalamat sa kanya. Okay, Mr. Chance. Salamat. Ikaw para sa iyong kabutihang loob. Magdaraos ako ng pananghalian sa aking lugar mamayang tanghali. Sana magkaroon ako ng karangalan. Maglingkod sa iyo. Kabanata 408, oo naman. Dadating ako dyan ng tanghali. Tumango si Jared. Kailangan ni Jared ng isang mature at maingat na tulad ni Locke para magtrabaho para sa kanya. Kaya naman pumayag siyang puntahan ang tirahan ng Wagner. Kung gayon, hihintayin kita sa aking lugar, Mr. Chance. Dahil dito, kinuha ni Locke si Dominic. Noon, pagod na pagod si Dominic at halos mawalan na ng malay. Maya-maya pa ay umalis na si Locke. Dumating sina Tommy at Phoenix. Napangiti ang mga labi ni Jared nang mapansin niya ang bakas ang mga ekspresyon ng mukha nila nang magkatinginan sila. Bagay sila sa isa't isa. Panginoon, ipinadala ng Herb Palace ang kanilang mga tauhan at hiningi ang huling bayad. Nakahanda na raw ang mga halamang gamot. Ipapadala nila ang order kapag natanggap na nila ang huling bayad. Mahinang boses na sinabi ni Phoenix kay Jared. Sige, susubukan kong kolektahin ang pondo. Mangyaring ibenta ang lahat ng ari-arian ng pamilya dyan sa mababang presyo. Panatilihin. Mansyon na ito. Tingnan kung gaano karaming pera ang maaari mong makolekta. Bahagyang kumunat ang noo ni Jared. Talagang naging hamon para sa kanya na mangolekta ng ilang bilyon sa napakaikling panahon. Wala siya masyado. Negosyo sa kamay. Maliban sa pagbebenta ng ilang nagpapasiglang table task. Dagdag pa. Ang mga benta ng mga table tasks ay hindi masyadong maganda. Kamakailan lang. Bukod dito, halos walang oras si Jared na gawin ang mga tabletang iyon. Kahit na malaki ang Templar Regiment at Phoenix Regiment, isa pa rin silang gang. Hindi nila ginawa. Nagmamayari ng maraming ari-arian. At kailangan pa nilang suportahan ang maraming subordinate. Sa makatuwid, hindi sila magiging kayang tumulong financially. Sige, madiin na tumango si Phoenix. Ngunit natatakot ako na mahirap ibenta ang mga ito sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, nagpadala ako ng mga tao sa Herb Palace at humingi ng ilang araw ng biyaya. Panginoon ko, paano kung ibebenta ko rin ang lahat ng ari-arian ng Templar Regiment sa Summerbank? Baka kaya ko, para makakuha ng pera, kung tutuusin, rabol lang ang Templar Regiment. Nalaman ko na lang na biro pala ako pagkatapos ko. Dumating sa Summerbank. Sambit ni Tommy. Sumulyap si Jared kay Tommy at mahinang ngumiti. Gusto mo rin bang manirahan sa Summerbank? Ay, namula ang mukha ni Tommy dahil hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Jared. Bumaba ang ulo ni Phoenix at ngumiti ng palihim. Makakahanap ka ng isang taong pinagkakatiwalaan mong mamamahala sa Templar Regiment. Pagkarating ng mga halamang gamot mula sa Herb Palace, gagawa ako ng tableta para matulungan kang palakasin ang iyong lakas sa pinakamaikling panahon.
Alam ni Jared ang nasa isip ni Tommy. Alam niyang gustong pumunta ng huli sa Summerbank bilang Phoenix. Ay narito, gayunpaman. Ang lakas ni Phoenix ay higit sa kanya sa pamamagitan ng isang malaking puwang. Walang pag-aalinlangan. Maaaring iyon. Itinuturing na isang kahihiyan para kay Tommy. Talaga, naningkit ang mga mata ni Tommy sa gulat. Panginoon ko, maraming salamat. Kasama mo ako. Siyempre, ayokong matalo ka sa iba. Sana lahat ng tauhan ko sa Dragon Sect ay ang pinakamahusay sa buong mundo. Tinapik ni Jared ang balikat ni Tommy at ngumiti. Kung alam lang natin kung nasaan ang ibang mga regiment. Mayroong 13 regiment sa kabuuan. I'm sure gagawin natin. Makakolekta ng malaking halaga ng pera. Biglang napabuntong hininga si Tommy. Lahat tama. Subukan lang ang iyong makakaya. Hayaan akong mag-alala tungkol sa pera. Mauna na kayo at maglakad-lakad sa lungsod. Maraming magagandang kalye dito. Ikinaway ni Jared ang kamay niya sabay ngiti. Namula si Phoenix habang naglalakad palabas. Samantala, nagpasalamat si Tommy kay Jared at sumunod. Phoenix, pagkaalis nila, nagsalubong ang kilay ni Jared. Saan ako kukuha ng ilang bilyon? Ito ay hindi isang maliit na halaga. Kung wala akong mga pagpipilian. Wala akong magagawa kundi humingi ng tulong kay William. Gayunpaman, kahit na ang pamilyang Sullivan ay ang nangungunang mayamang pamilya sa Horrington. Iniisip ko kung gaano karaming pera ang mayroon sila. Kung karamihan sa kanilang kayamanan ay nasa anyo ng mga ari-arian. Ito ay magtatagal upang makonvert ang mga ito sa cash. Bandang tanghali, nagpadala ng sasakyan si Locke para sunduin si Jared. Si Dominic ang nagmamaneho. Nagpalit ng bagong damit si Dominic. At mas gumanda siya, matapos makitang lumabas si Jared. Si Dominic, kalahati. Mahinhin na binuksan ang pinto ng sasakyan. Ginoo, chance, please. Kabanata 409. Tumanggaw si Jared at pumasok na sa sasakyan. Maingat na nagmamaneho si Dominic patungo sa tirahan ng Wagner. Sa kabila ng mayabang na ugali ni Dominic, hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kawalan ng respeto sa mukha ni Jared. Ganap na kapangyarihan. Sa katunayan, maging ang kanyang ama ay labis na magalang kay Jared. Nagring ang phone niya habang nasa daan pa sila. Pero hindi naglakas loob na sagutin ito ni Dominic. Sa halip, sumulyap siya kay Jared para tingnan kung ano ang naging tugon niya. Sige lang at tawagan mo. Pare. Hindi kita papatayin sa ginawa mong iyon. Sabi ni Jared na walang magawa. Tumawa. Nang makuha ang kanyang pahintulot. Sinagot ni Dominic ang telepono. Ginoo, Wagner. Kara-rating lang ni G. Ferguson sa daungan. Ang mga bato ay ikinarga na sa mga sasakyan at ihahatid sa atin sa hapon. Sabi nung lalaki sa phone. Sige nakuha ko. Ibababa na sana ni Dominic ang telepono nang magpatuloy ang lalaki. Mister, sinabi ni Ferguson na ang mga ito. Ang mga bato ay mula sa Mount Hickory. Kaya gusto niyang maghanda ka ng mas maraming pera. Hickory stones. Ha! Huminto sandali si Dominic bago tuwang-tuwa na nagpatuloy. No problem. Basta, siguraduhin mong dadalhin niya lahat sa akin. Huwag mong hayaang ibahagi niya ito sa iba. Baka sa mukha niya ang excitement kahit ibinabanan niya ang telepono. Nagtataka kung bakit tuwang-tuwa si Dominic. Nagtanong si Jared. Ano ang mga batong Hickory? Oh, hindi mo alam. Ang mga batong Hickory ay mga batong nakuha mula sa bundok Hickory. Dahil sa mataas nitong rate ng production, mahahalagang gemstones tulad ng Imperial Jade at naglalagablab na ruby ay pinoproseso lahat mula sa Hickory. Mga bato, iyon ang dahilan kung bakit sila ay nagkakahalaga ng mas maraming pera. Kung maaari nating makuha ang ating mga kamay sa mga batong ito. Kung gayon ay magiging tayo. Kayang gumawa ng kayamanan kahit na tayo mismo ang magproseso ng mga ito. Paliwanag ni Dominic, sa totoo lang, marami talaga siyang alam tungkol sa mga gemstones. Ipagpalagay na kaya nating pataasin ang rate ng produksyon ng gemstone sa 100% lamang. Sa pagpoproseso ng mga bato na naglalaman ng mga gemstones, magkano ang pera natin?
Naging interesado si Jared sa mga gemstones nang mapagtanto niya ang potensyal na kumita mula sa mga ito. Imposibleng taasan ang production rate sa 100%. Pero kung magagawa natin ito, kahit papaano, huminto si Dominic sa kalagitnaan ng pangungusap at tinitigan si Jared sa rearview mirror. Naalala niya lang kung paano pumitas si Jared ng 10 bato mula sa tumpok. Na 5 rito ay naglalaman ng batong hiya sa loob ng mga ito. Bagamat hindi pa nasusuri ni Dominic ang 5 pa. Nakita niya kung nasaan si Jared. Pagpunta sa tanong na iyon. Bueno, hindi kalabisan na sabihin na ang isa ay maaaring maging pinakamayamang tao sa bansa. Tuwang-tuwang pagpapatuloy niya. Tumango si Jared. Ito ay talagang isang kumikitang negosyo. Kung gayon, kung marunong kang pumili ng mga gemstones, maaari tayong magtulungan dito. Bibigyan kita ng 50% ng mga pagbabahagi. Hindi. Bibigyan kita ng 80% ng mga pagbabahagi. Masaya na ako sa 20% lang. Nito, ang kailangan mo lang gawin ay suriin ang mga bato para sa akin pagdating nila. Bumibilis ang tibok ng puso ni Dominic habang sinasabi iyon. Kung mapipili natin ang mga batong naglalaman ng mga mahalagang batong iyon para sa ating sarili. Ako ay makikinabang. Malaki kahit 20% lang ng shares. Maaari rin nating ibenta ang mga natitira sa bato. Tindahan ng pasugalan at kumita pa sa kanila. Ganoon ka ba talaga nagtitiwala sa akin? Nakangiting tanong ni Jared. Napatango ng husto si Dominic. Siyempre gusto ko. Napatunayan mo ang iyong pambihirang kakayahan sa iyong pagganap. Kahapon, wala pa akong nakitang kasing husay mo sa mundo ng stone gambling. Sige, kung ganoon, medyo kulang ako sa pera sa ngayon. Kaya ihahatid na kita sa iyo. Alok, sagot ni Jared. Tuwang-tuwa si Dominic nang marinig iyon. Salamat, Mr. Chance. Maraming salamat. Si Luke at ang isang grupo ng mga lalaki ay naghihintay sa kanila sa harap ng pintuan nang dumating sina Dominic at Jared. Sa tirahan ng Wagner, pinagbuksan pa niya sila ng pinto at pinapasok sila sa bahay. Kabanata 410. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, nakita ni Jared na naghanda si Luke ng isang hindi kapani-paniwalang engranding piging para sa tanghalian. Naghintay ang lahat hanggang sa makaupo si Jared sa main seat bago sila umupo. Masyado kang mapagbigay dito, Mr. Wagner. Ang isang simpleng tanghalian ay sapat na. Jared, bulalas na may malabong ngiti habang nakatingin sa mga pagkaing nakalatag sa kanyang harapan. Isang simpleng tanghalian kapag pinasaya mo kami ng iyong presensya. Talagang hindi. Tanging ang pinakamahusay na mabuting pakikitungo ay mabuti para sa iyo, Mr. Chance. Sabi ni Luke sabay buho sa kanya ng isang baso ng alak. Pagkatapos ay lumingon siya kay Dominic at nagpatuloy. Itaas ang iyong baso at humingi ng tawad kay Mr. Chance. Dominic, kumaway si Jared sa kanila. Hindi na iyon kakailanganin. Hindi naman big deal talaga. Ito ay talagang maliit sa akin na magkaroon. Humingi siya ng tawad sa isang bagay na napakaliit. Napatango ng husto si Luke. Maaaring hindi mo alam ito. Ngunit ang aking anak ay palaging tamad at masuwean. Siya, walang talent sa martial arts kahit ano. Ang ginagawa lang niya ay nahuhumaling sa mga batong ito araw-araw. Pagkatapos, ito, ipapasara ko sa kanya ang kanyang tindahan ng sugal na bato at layuan ang mga batong iyon. Alam ko pong mali ang ginawa ko. Dad, hindi na ako magiging mayabang. Kaya hayaan mo akong panatilihin ang aking tindahan. Nag-aalalang pakiusap ni Dominic matapos marinig iyon. Galit na tinitigan siya ni Luke habang sumisigaw. Shut up! Mamatay ka sana kung hindi dahil kay Mr. Chance. Pagkabukas palad at kabaitan. Kalimutan ang tungkol sa iyong stone gambling store. Ikaw ay manatili sa bahay mula ngayon. Hindi ko talaga maisara ang tindahan. Tatay, why the hell not? Sigaw ni Luke, sa paggunita kung paano niya inalok si Jared ng 80% ng mga bahagi. Sinabi ni Dominic, dahil si Mr. Chance ay isang major shareholder at boss din ng stone gambling store ko.
Tumigil si Locke at lumingon kay Jared na nalilito. Tumango si Jared habang sinasabi. Tama si Dominic. Talagang pinaplano ko na bilhin ang mga bahagi ng kanyang bato. Tindahan ng pagsusugal. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kakaibang talento. At ang martial arts ay hindi angkop para sa lahat. Sa tingin ko, may talento si Dominic sa pagsusugal ng bato. Oo nga pala, hindi ko ine-expect na si Dominic ang magiging business partners ni Jared. Oh, well, hindi bababasa. Ang pamilya Wagner ay isa pang hakbang na mas malapit kay Jared. With that in mind, Luke said, kung ganoon, I can rest assured that he will manage his business well. Sa ilalim ng iyong pangangasiwa, ang mga tao ay patuloy na lumalapit kay Jared upang maghain ng mga toast sa buong piging. Ngunit hindi niya tinanggihan ang alinman sa mga ito. Kanilang mga toast, salamat sa proteksyon mula sa focus technique. Nanatiling hindi naapektuhan ang kanyang katawan anuman ang mangyari. Kung gaano karaming alak ang nainom niya. Sa isang punto, napansin ni Jared na tila nababagabag si Locke habang patuloy na balisang nakatingin sa labas ng bintana. Ginoo, Wagner, maaari kong ipagpaumanhin ang aking sarili kung mayroon kang ibang negosyo na aasikasuhin. O hindi, hindi talaga, kita mo. May isa pa akong anak na nagsasanay sa martial arts. Sinabihan ko siyang umuwi, para sa tanghalian sa pag-asang mabibigyan mo siya ng ilang mga payo. Ngunit hindi pa siya bumabalik. Paliwanag ni Locke, may galit sa mukha niya. Nagpa-practice ng martial arts. Bakit mo siya ipapadala sa labas para mag-training kung sanay ka naman dito? Nagtatakang tanong ni Jared. Si Locke ay sikat sa Summerbank sa pagiging Internal Energy Grandmaster. Bakit siya magkakaroon ng kanya? Anak magsanay sa iba. Mapait na tumawa si Locke habang sumagot. Maaaring ganoon ang kaso dito sa Summerbank. Ngunit ang aking kahusayan ay wala sa labas ng Jazza. Mayroong maraming mga martial artists sa labas na mas mahusay at makapangyarihan kaysa sa akin. Medyo nabigla si Jared. Ano? Ibig mong sabihin ay may mga tao doon na mas makapangyarihan kaysa mga Grandmaster, dahil hindi siya isang martial artist at hindi naglilinang ng martial energy. Ipinalagay niya na ang pagkamit ng ang antas ng Grandmaster ay ang pinakamalaking tagumpay na posible.